Ako si Dong, sa akong bolero, pero di ako babaero. Meron akong kwento, tara. Ngayong araw nga pala, aalis na naman pala kami ni Mrs. Siyempre, alam niyo na, babalik na naman kami kasi ng perya. Wala kailangan namin gawin to para sa pamilya. At para na rin sa mga anak namin, kaya napayak na naman tong bunso ko. Hindi kasi siya kasama ngayon kasi medyo malayo yung aming lilipatan. Umagang-umaga nga dito, gayak na nga kami. Dahil nga medyo malayo yung aming biyahe, mas maganda na rin siguro bumiyahe kami ng maaga. Pangit din naman kasing abutan ng gabi sa daan at medyo madilim yung aming mga daraanan kasi nga malayo. Nagpaalam na nga rin pala kami dyan sa mga junakis namin. Pero siguro nasanay na nga lang siguro sila na palagi kaming umaalis. Alam naman kasi nila na sa perya yung trabaho namin. Ganon talaga, eto lang kasi yung alam naming hanap buhay. Halos alas 9 nga pala ng umaga nung umalis kami dyan ng bahay. Tulad nga na sinabi ko kanina, hindi kami pwedeng abutan ng gabi sa daan. Dahil nga medyo madilim nga yung aming dadaan pag inabot kami ng gabi. Pero bago nga pala kami umalis dyan ay nagpakarawas muna kami. Pinayos ko na rin para sa karawas mo yung aming sasakyan. Medyo mali kasi yung aking parada kaya pinayos ko na. Eto nga pala yung aming dala sasakyan niya, motorsiklo nga pala. Kala nyo yung Montero Medyo madungis na rin kasi yung aming motor. Baka naman kasi magtampo na, gamit na lang kasi kami ng gamit, hindi kami marunong maglinis. Eto nga pala yung biyahe natin papuntang Bicol. Halos 10 oras nga pala yung ating babiyahihin. Nakarating na nga pala kami rito sa may bandang Calamba City. Sa unang ride nga natin, medyo chill-chill lang tayo. Hindi pa kasi tayo inaabot ng pagod. Inaabot na nga pala kami na tanghali dito sa may bandang Batangas. Kaya naisip muna namin ni Mrs. na kumain na muna rito. Dito nga pala kami kakain sa madalas naming kainan. Napakasolid naman kasi dito ng Gotong Batangas. Siguro nakakatatlong beses na kami kumain dito, talaga namang solid. Isa nga pala ang dinarayo rito, yung bulalo nilang special. 200 nga pala yung kanilang bulalo. Tapos yung Gotong Batangas naman 70. So bali Gotong Batangas na pala yung order namin kasi naubos na yung bulalo. After nga nun, syempre nagpagasta rin kami para full tank. Dito nga pala ako nagpagas sa Uno. Eto kasi yung gasoline station na napakamura. Talaga namang masasabi mong pangmasa. Pagdating nga namin sa Chaong, inabot nga kami dito ng ulan. Kaya sumilong muna kami. Hindi nga sana kami mag-i-stop over dito kaso malakas talaga yung ulan. Pero habang nga nagpapahinga kami, chinek ko na rin syempre yung ating coolant. Mahirap na rin kasi baka maubusan din tayo ng coolant. Eto kasi talaga yung unang chinecheck ko kapag bumabiyaya ako ng malayuan. Pag naubusan kasi tayo ng coolant ay pwedeng umusok yung ating sasakyan. Yung bang yung overheat ba? Overheat. At nga syempre bumakbak na tayo ng biyahe. Maya-maya nga lang ay nakarating na kagad tayo dito sa may Old Sigsag. Eto nga pala yung sikat dito sa Timonan, yung bitukang manok. Isa nga rin pala to sa mga paborito kong daanan dito. Grabe kasi yung pagkasigsag nito, tsaka napakaganda ng tanawin. Kung kayo nga pala dumaan dito, bawal nga pala rito yung mga 6 wheels pataas. Ang pwede lang pala rito yung mga 4 wheels pababa. Syempre, pwede rito yung motor katulad ng sa atin. Tsaka tignan nyo naman guys, napakaganda ng tanawin lalo na kapag nasa taas ka na. Tsaka big shoutout na rin pala sa mga nagbabantay dito. Talaga namang ina-assist nila yung mga paakyat tsaka yung mga pababa rito para hindi magsalubungan. Kaya super salute po sa inyo. Malaking bagay rin po kasi na may nag-a-assist sa mga sasakyan dito, pataas at tsaka pababa kasi sobrang kitid po talaga ng daan. Ngayon na pala uli kami nakadaan dito ng maliwanag. Kasi nung nakaraan daan natin dito ay medyo madilim pa. Inaabot din kasi tayo ng gabi noon. Kaya hindi ko na napakita sa inyo. Kaya ngayon, swerte at maliwanag tayo nakadaan dito at para makita nyo rin kung gaano kaganda yung sigsag. Maya nga lang, nakarating na nga kami dito sa may bandang Gumaka. Medyo napahinto muna kami dito at kumain muna ng nabili naming chicken skin. Kaso nga lang, yung chicken skin nabili namin medyo matigas na. Talaga namang napalaban yung pustiso ko. At andito na pala tayo sa may bandang boundary ng Bicolancia. Dito ko nga rin pala nakita yung mga maraming sticker. Dito rin pala dinidikit yung mga sticker ng mga vlogger. Saktong-sakto nga, meron pala akong sticker pinagawa dati. Medyo matagal na rin pala sa motor ko yun, kaya kinuha ko na. Pero bago nga pala ako nagdikit dyan, nagtanong muna kay kuya kung pwede ako maglagay ng sticker ko. Buti na nga lang at sabi niya, welcome ang lahat ng may sticker at pwedeng idikit sa mga bakante. Kaya ayun, swerte ko at nakadikit ko yung sticker ko rito sa may boundary ng Bicolandia Gateway. So bali, first time ko nga pala magdikit ng sticker sa mga ganito. Minsan kasi pag nakakarating ako sa mga napupuntahan ko, nakakalimutan ko na rin maglagay ng mga sticker. Pero at least ngayon ay meron na akong sticker dito. Happy na rin. Kaya naman kung sakaling mapadaan kayo dito, baka pwede naman masilip niyo yung sticker ko. Charot! At inabot na nga kami ng gabi dyan. Buti na nga at sipukot na kami. At dahil nga dito na kami maghahapunan sa ibandang Jollibee. Kung naalala nyo nga, nung pabalik kami ng Manila, dito rin kami kumain. Pero sa pagkakataong ito, hindi namin sinasadya. Dito pa rin kami naghapunan. Sakto rin kasi yung gutom namin. Wala kami mahanapan na pagkain. Mahirap din kasi kumain dito basta-basta sa mga karinderya. Sa ibang karinderya kasi halos yung ulam, 3 init na. Kaya ayun, dito na rin kami kumain sa may bandang Jollibee Sipukot. After namin kumain, syempre nakarating na kami dito sa may bandang Naga.
halos 1 oras kalahati na lang at makakarating na kami sa aming paroroonan. Kumbaga konting kembot na lang andun na kami. Hindi ko na pala tinuloy yung video dyan guys kasi nga inaantok na rin ako. Samahan na rin syempre ng pagod. Kaya sa mga susunod na eksena ay hindi na ako nakapag-video. Syempre dito ko na rin tatapusin yung ating kwento. Pero bago ang lahat, gusto ko munang mag-shoutout. Big shoutout nga pala sa mga to, sa inyong walang sawang suporta. Kaya hanggang sa muli, paalam!